Sa gitna ng syudad, sa puso ng Maynila, nakatayo ang isang gusaling naging saksi sa libu-libong kwento ng buhay at kamatayan, ang Philippine General Hospital o PGH. Sa araw, ito'y simbolo ng pag-asa at paggaling. Ngunit pagsapit ng dilim kapag ang mga pasilyo ay humihimlay na at tanging ilaw na lamang mula sa mga nurses station ang nagniningning, dito raw nagsisimulang bumangon ang mga kwentong hindi maipaliwanag. Mga bulong sa gabi na nagpaparamdam, nagpapahiwatig at minsan nananakot. Handa ka na bang pakinggan ang mga lihim na itinatago ng mga pader ng PGH? Samahan ninyo ako sa isang gabing paglalakbay sa loob ng ospital na ito kung saan susubukan nating alamin ang katotohanan sa likod ng mga kababalaghan. Ang PGH na itinayo noong 1907 ay isa sa mga pinakamatandang ospital sa Pilipinas. Isipin na lang natin kung gaano nakaraming emosyon ang nasaksihan ng lugar na ito. Mula sa tuwa ng bagong silang nasanggol, sa sakit ng mga operasyon, hanggang sa huling hininga ng mga pumanaw. Dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit napakaraming kwento ng kababalaghan ang naikakabit sa pangalan nito. Mula sa mga doktor, nurse, staff at maging sa mga pasyente, may kanya-kanya silang karanasan. Isa sa mga pinakasikat na kwento ay ang tungkol sa ghost surgeon sa operating room. Ayon sa mga nakaranas, habang sila ay nasa gitna ng isang kritikal na operasyon, bigla na lang daw may lilitaw na isang misteryosong doktor. Hindi siya pamilyar, pero ang galing daw nitong mag-opera ay hindi matatawaran. Parang isang bihasang-bihasa na siruhano. Sa mga pagkakataong tila nawawalan na ng pag-asa ang team, ang doktor na ito raw ang nagbibigay ng tamang direksyon. At kapag matagumpay na ang operasyon at ligtas na ang pasyente, bigla na lang siyang maglalaho na parang bula. Walang nakakaalam kung sino siya o saan siya nanggaling. Ang sabi ng ilan, baka raw ito ay kaluluwa ng isang dating magaling na doktor sa PGH na hindi pa rin matahimik at patuloy na tumutulong. Sunod naman nating puntahan ang Ward 14, ang dating pediatric ward. Bagamat masaya dapat ang lugar na ito dahil sa mga bata, mayroon din itong madilim na bahagi. Maraming kwento tungkol sa mga batang multo na naglalaro sa mga pasilyo kapag gabi. May mga nurse na nakakarinig daw ng mga hagigikan at takbuhan ng maliliit na paa kahit wala namang mga bata sa paligid. Ang pinakakilalang entidad dito ay isang batang babae na may hawak na bola. Minsan daw, makikita mo siyang nagpapatalbog ng bola sa hallway. Kapag sinubukan mo siyang lapitan, bigla na lang siyang mawawala. May mga pasyente rin daw na nagigising sa hating gabi dahil may isang bata na nakatayo sa paanan ng kanilang kama. Nakangiti lang daw ito bago dahan-dahang maglaho. Nakakatakot pero sabi ng iba, hindi naman daw sila nananakit, gusto lang makipaglaro. Huwag din nating kalimutan ang sikat na White Lady ng PGH. Halos lahat yata ng lumang gusali sa Pilipinas ay may kwento ng White Lady at hindi papahuli ang PGH. Madalas daw siyang makita sa nurses' home at sa mahahabang, madidilim na corridors ng ospital. Ang kwento sa likod niya ay iba-iba. May nagsasabing isa raw siyang nurse na namatay sa ospital noong panahon ng giyera. Ang iba naman ay nagsasabing pasyente siyang pumanaw dahil sa isang bigong pag-ibig. Ano man ang kanyang kwento, iisa ang deskripsyon sa kanya. Isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok at malungkot ang mga mata. Marami ng gwardiya at staff ang muntik ng atakihin sa puso nang bigla na lang siyang sumulpot sa kanilang harapan. Isang kwento mula sa isang dating medical intern ang talagang nagpatayo ng balahibo ko. Gabi noon, duty siya sa isa sa mga ward. Habang nag-iikot, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa dulo ng pasilyo, nakayuko. Nilapitan niya ito para tanungin kung naliligaw ba ito o kung may kailangan. Pagangat daw ng ulo ng matanda, wala itong muka. Blanko. Sa sobrang takot, napatakbo na lang daw ang intern pabalik sa nurse station. Kinabukasan, nalaman niyang hindi lang siya ang nakakita sa matandang iyon. Isa raw ito sa mga permanent residents ng ospital. Pati na rin ang mga elevator may sariling kwento. May mga pagkakataon daw na kahit walang pumipindot, kusa itong bumubukas at sumasara sa iba't ibang palapag.
Ang pinakakatakutan ay kapag mag-isa ka sa elevator at bigla itong hihinto sa isang palapag na wala namang katao-tao pero mararamdaman mo ang biglang pagbigat ng hangin na para bang may kasama kang pumasok. Tapos, maririnig mo na lang ang tunog ng elevator na bumababa na para bang may bumaba sa palapag na yon. Pero sa likod ng lahat ng takot at kababalaghan, ano nga ba ang sinasabi ng mga kwentong ito tungkol sa PGH? Para sa akin, ang mga bulong sa gabi na ito ay hindi lang basta kwentong panakot. Ito ay mga alaala, mga bakas ng napakaraming buhay na dumaan sa ospital na ito. Ang bawat kaluluwang sinasabing nagpaparamdam ay representasyon ng isang tunay na taong minsan ay nangarap, nagmahal, nasaktan at lumaban para sa kanyang buhay sa loob mismo ng mga pader na ito. Ang ghost surgeon ay maaaring simbolo ng walang katapusang dedikasyon ng mga doktor. Ang mga batang naglalaro ay paalala ng kanilang inosenteng buhay na maagang natapos. Ang White Lady ay marahil isang paalala ng mga pusong sawi at mga pangarap na hindi natupad. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng kakaibang dimensyon sa PGH. Ipinapakita nito na ang ospital ay hindi lang isang lugar ng siyensya at medisina, kundi isang lugar din na puno ng humanidad, emosyon at misteryo. Ito ay isang paalala na ang bawat pasyenteng dumadaan dito ay may dalang kwento. At minsan, ang mga kwentong iyon ay nananatili, bumubulong sa katahimikan ng gabi. Kaya sa susunod na mapadaan ka sa PGH, lalo na sa gabi, subukan mong makinig. Baka sakaling marinig mo rin ang mga bulong, mga kwento ng pag-asa, pighati at mga alaalang hindi kailanman mamamatay. Paano naman kayo? Mayroon ba kayong sariling kwento ng kababalaghan sa PGH o sa ibang ospital? I-share nyo naman yan sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga karanasan. Salamat sa pagsama ninyo sa gabing ito ng kababalaghan. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. At laging tandaan, hindi lahat ng hindi natin nakikita ay hindi totoo. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo palagi.